Bakit ngayon, ang buong mundo ay labis na nahuhumaling sa Pilipinas? Alam mo ba ang pambihirang pangyayari na nagaganap ngayon sa buong mundo? Ang maambahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay halos bumigay na dahil sa dami ng maaplikasyon. Ang mga tiket sa eroplano ay naging parang ginto, at ang desperadong sigaw na ibibigay ko ang lahat para lang makapunta sa Pilipinas ay umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang matinding pagkahumaling na ito ay umabot na maging sa isang marangal at tradisyonal na pamilyang aristokrata sa Inglaterra. Walang halaga ang papunta sa islang bansa na iyon sa malayong silangan, iyan ang matigas na paninindigan ng isang mapamataas at makalumang ama. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa lupaing ng Pilipinas, ang kanyang nga paniniwala ay gumuho na parang kastilyong buhangin, at sa huli siya ay napaluha. Ano nga ba ang nasaksihan niya sa Pilipinas? Ang sikreto sa likod ng Philippine Fever na ito, na naging dahilan pa para gumawa ng espesyal na ulat ang BBC, ay malapit ng mabunyag. Ang Pilipinas na hindi mo pa nakikilala ay ipapakita na ngayon. Dagsaan ang aplikasyon ng visa sa lahat ng bahada ng Pilipinas sa buong mundo. Ang bilang ng dumarating sa Ninoy Aquino International Airport, naya sa isang araw ay umabot na sa 200,000, ang nakakagulat na dahilan kung bakit ang buong mundo ay nagunahan sa Pilipinas ay nabunyak na. Isang malaking kaguluhan ang nagaganap sa buong mundo dahil sa paaga-agawan sa mga tiket papuntang Pilipinas. Ang nga ambahadang Pilipinas sa bawat bansa ay punong-puno nga taong naknanais makakuha ang visa. At kahit na tumaas ng ilang beses ang presyo ng nga tiket sa eroplano, ang mariring mo lang ay ang desperadong sikha na bilhin mo na kahit makano. Dahil dito, malinaw na nahati ang mundo sa dalawa, ang mamasuwerteng nakakuha ng tiket papuntang Pilipinas at ang mahindi. Ang bilang ng mga dumarating sa Naya at iba pang paliparan sa bansa ay nakapagtala ng mga record-breaking na numero. Isang literal na bagyo and pagkahumaling sa Pilipinas ang umihip sa buong mundo. Ang malaking alon na ito ay hindi nakaligtas maging sa isang marangal na pamilyang aristokrata sa Inglaterra, nang sabihin ng kanilang pinakamamahal na mga anak na babay na gusto nilang maranasan ang Pilipinas, hindi makapaniwala ang kanilang mga magulang at sila mismo ang sumakay ng eroplano para patunayan ang kanilang punto. Ngunit sa sandaling tumuntong sila sa paliparan ng Pilipinas, ang kanilang mga pananaw ay nadurog. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas at bakit daksaan ang nga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo? Ang pangyayaring ito, na naging dahilan pa para gumawa ng espesyal na ulat ang BBC, ay ilalantat na ngayon. Bago iyan, kung mari, ang pag-subscribe at pag-like sa aming channel ay malaking tulong para makagawa kami ng mas magagandang video. Magandang araw. Ang pangalan ko ay Sophie. Isinilang ako sa isang pamilyang aristokrata sa London at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang medical research institute. Bawat umaga, gumigising ako sa parehong oras, dumadaan sa parehong ruta papasok sa trabaho, at sinusuri ang parehong datos. Iyon ang kabuuan ng aking pang-araw-araw na buhay, isang serye ng mga predictable na pangyayari. Hanggang sa isang umaga, ang tahimik kong mundo ay biglang nawasak. Isa itong ordinaryong umaga, ang pasilyo ngang subway sa King's Cross Station ay puno nga yaba ngang paa gaya ngang dati. Ang amoy ngang kapanahumahalo sa mamasa-masang hangin ay pamilyar na sa aking ilong. Bigla, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Kasabay ng isang malakas na kalabok, may nakita akong bumaksak sa sahig. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok. Hawak niya ang kanyang dibdib, paulit-ulit na ibinubuka at isinasara ang kanyang bibig, na parang isang isdang iniyahon mula sa tubig. Tulong! Kailangan nating tumawag ng ambulansya. Anong gagawin natin? Ang mga tao ay nagsisigawan lang, ngunit walang sinumang lumalapit. Ganon din ako. Ang aking mapa ay tila nakadikit sa sahig, hindi makagalaw. Malakas ang kabo ng aking dibdib, ngunit hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. At sa sandaling iyon, padaanin ninyo ako, doktor ako. Isang lalaki ang sumugot mula sa gitna ang mga tao. Isang asyano na may itim na buhok at malinis na anyo. Walang pag-aalinlangan siyang lumuhod sa tabi ang matanda. Lolo, naririnig niyo po ba ako? Tanong niya habang marahang inaalok ang balikat ng matanda. Nang walang makuhang tugon, agad niyang kinapa ang pulso salik nito. Walang pulso, cardiac arrest. Ang kanyang nga kilos ay tuloy-tuloy na parang agos ang tubig. Tinanggal niya ang butones ang damit ang matanda at ipinatong ang kanyang nga kamay sa gitna ang dibdib nito. At nagsimula siyang mag-compress. 1, 2, 3. Ang kanyang boses na nagbibilang ay umaling-aunaw sa buong pasilyo. Ikaw na nakapulang kot. Bigla niya akong tiningnan ng diretso. May AED sa pada. Pakikuha mo. Ang katawan kong kanina inanigas ay biglang kumilos.
Nakita ko ang pulang kahon sa pader, tumakbo ako at kinuha ito. Habang tumatakbo ako pabalik dala ang mabigat na aparato, patuloy pa rin siya sa pagcompres sa dibdib ng matanda. May mabuting ngang pawis sa kanyang no, ngunit hindi nagbago ang ritmo ng kanyang nakamay. Sige, idikit mo ang ngepat, sabi niya habang binubuksan ang AED. May larawan, di ba? Sundan mo lang. Nanginginig kong idinikit ang mga pat sa dibdib ng matanda. Analyzing. Stand clear, sabi ngang isang boses mula sa makina. Lumayo kayong lahat, sigaw niya. BZZT. Kasabay ng electric shock, tumalon ang katawan ng matanda. Muli niyang chinek ang pulso. Wala pa rin. Itutuloy ko ang compression. Tumutulo na ang pawis mula sa kanyang no, ngunit hindi siya tumigil. Tiyak na nangalay na ang kanyang braso, pero walang bakas ng pagod sa kanyang muha. Tanging determinasyon na makapagligtas ang mababasa sa kanyang mga mata. Nang dumating ang nga paramedic, umubo na ang matanda habang iminumulat ang kanyang nga mata. Ligtas na siya. Napalakpakan ang matao. Bravo, ang galing. Ngunit siya, tahimik na tumayo, pinapagan ang damit, at akmang alis na. Sandali hinawakan ko ang kanyang braso. Maraming salamat kung wala ka. Ngumiti siya ng may hiya at yumiling, wala po iyon, ginawa ko lang ang nararapat. Kahit man lang pangalan niyo, isang taong napadaan lang. Bahagya siyang yumuko at nawala sa gitna ng mga tao. Ngunit sa maikling sandaling iyon, ang kanyang malalim at mainit na titi ay tumata sa aking puso. Habang pauwi, hindi malis sa isip ko ang nangyari. Ang tapang niyang sumugot habang ang lahat ay naalangan, ang husay ang kanyang nga kamay sa pagliligtas ang buhay, at ang pag-alis niya ng walang hinihintay na kapalit. Nang gabing iyon, napatanto ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakakilala ako ng isang tunay na bayani. Ang hindi ko kilalang binatang Asyano na iyon ang nagsindi ng isang maliit na apoy sa aking nanlalamig na puso. Nang gabing iyon sa hapunan, ang aming malaking hapagkainan ay kasing lamig at tahimik ng isang glasya. Sa ilalim ng kristal na chandelier, tanging ang tuno nga kubyetos na tumatama sa pinggan ang bumabasa sa katahimikan. Puno ang isip ko nga pangyayari kaninang umaga. Ang magulong ingay, ang masigong tao, at ang mahinahong boses ng isang lalaki na nagpakalma sa lahat. Ang puso ko ay nanginginig pa rin sa alaala nun. Ang aking ama, habang eleganteng iniinom ang kanyang alak, ay nagsimulang magsalita tungkol sa karangalan ng aming angkan, gaya ng dati. Ngunit sa araw na iyon, ang kanyang magsalita ay parang hungka na walang laman. Naglakas loob ako masalita. Ama, kaninang tanghali sa King's Cross Station, may nakita akong isang binata na naglitas ng buhay. Tila nakaroon ng counting interest ang aking ama, ngunit nang sabihin kong ang binata ay isang Asyano, ang kanyang mata ay agad na nanlamig, humalaha siya at ibinaba ang kanyang kopita. Sophie, makaiba ang tapang at karangalan. Ang paggawa ng eksena sa gitna ng krisis ay hindi katangyan ng isang magino. Pero ama, wala siyang hiniling na kapalit, pagtatanggol ko. Iyan ang kanilang paraan, Sophie, maring sabi ng aking ama, na kukunwaring mapakumbaba para makakuha ng atensyon. Sa sandaling iyon, sumabat ang kapatid kong si Emily. Ate, baka naman Pilipino siya? Tanong ni Emily, kumikinang ang mata. Parang Pilipino nga siya. Ang kwarto ni Emily ay puno ng litrato ng P-pop idols at mga anime merchandise. Ate, alam mo ba, ang pinakagwapong lalaki sa London ngayon, lahat sila Pilipino, sila ang the best. Kumunot ang nung aking ama. Emily, iyang kabaliwan mo na naman sa Pilipinas. Huwag mong pag-usapan iyan sa hapagkainan walang modo. Mahal, nagbabago na ang panahon marahang sa way ng aking ina. Elizabeth, 500 taon nang pinangangalagaan ng ating angkan ang karangalan ng Imperyong Britain. Nakalimutan mo na ba? Ngunit ang timbangan sa aking puso ay tuluyan ng pumanik sa isa. Ang karangalan ng aking ama na nakabatay sa pangalan at dugo, at ang buhay na karangalan ng binatang iyon na nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng gawa. Kahit hindi ko alam ang kanyang pangalan, naramdaman ko na hindi na ako maaring manatili sa mundo ng aking ama. Hindi ko pa alam ang pangalan ng lalaking iyon, ngunit nararamdaman kong nagsimula ng dumaloy ang aking buhay sa isang bagong direksyon. At pakaraan niyang ilang araw, ang tadhana ay tunay ngang nabigay sa akin ng sagot. Nang may weekend, tumawa ang kaibigan kong si Olivia. Sophie, lagi ka na lang nasa bahay. Kailangan mo ring maranasan ang ganitong init? Pilit niya akong isinama sa Stamford Bridge Stadium, isang malaking laban sa Premier League Chelsea versus Manchester United. Mahigit 40,000 na manunod ang nagsisigawan, halos mabingi ako. Ang makamanlalaro ay tumatakbo sa field habang ang makatao ay uminom na beer at sumisika. At sa sandaling iyon, ang anak ko!
Isang sigaw ang narinig mula sa unahan. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, ay namumula ang muha at hawa-hawa ang kanyang lalamunan. Max! Max! Ang gama ay desperadong pinapalo ang likod ng bata. Huminga ka, anak, pakiusap. Ngunit ang bata ay bumubuka na lang ang bibig, walang boses na lumalabas. Isang piraso ng hotdog ang tuluyang bumara sa kanyang lalamunan. May doktor ba rito? May doktor ba? Umiyak na sigaw ng ina. Ang mataw sa paligid ay abala sa pagkuha ng video sa kanilang matelepono o nakakagulo lang. Sa bawat segundo, nangingitim ang labing ang bata. At sa sandaling iyon, padaanin niyo ako, isang pamilyar na boses, isang taong sumisiksik sa mga tao tumatakbo. Itim na buhok, mabilis na pakilos. Hindi kaya. Ang binata sa subway. Agad niyang naintindihan ang sitwasyon. Hinawakan niya ang balikat ng ama at maring sinabi, "Doktor ako, hayaan niyo ako." At walang pag-alinlangan, niyakap niya ang bata mula sa likod, inayos niya ang katawan ng bata sa tamang anggulo, at inilagay ang kanyang kamao sa ilalim ng dibdib nito. Unang pagdiin, walang reaksyon. Pangalawang pagdiin, wala pa ring lumalabas. Ang buong stadium ay nanahimik. 40,000 na tao ang napipigil ng hininga, nakatitik sa isang bata at isang binata. Cough! Kasabay ng isang tunog, isang piraso ng hotdog ang lumabas mula sa bibig ng bata. Waa! Umiyak ang bata. Ligtas na siya. Max, oh Max, niyakap ng ina ang bata. Ang ama naman ay hinawakan ng mahipi ang kamay ng binata at paulit-ulit na yumuko. Salamat, maraming salamat. Iniligtas mo ang anak ko. Ang buong stadium ay nagpalakpakan. May sumigaw, "Hero, bravo." Ipinakita sa malaking screen ang replay ng pangyayari. Naka-close up ang muhang ng binata habang mahinahong inililitas ang bata. Tumayo ang lahat ng manunod at binigyan siya ng standing ovation. Nahihiya siyang yumuko at akmang alis na. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hahayaang makawala. Iniwan ko si Olivia at tumakbo. Sandali. Hinawakan ko ang kanyang braso. Lumingon siya. At nang makilala niya ako, nalaki ang kanyang nga mata. Ah, ikaw yung sa subway. Oh, nakita ulit tayo, sabi ko, bumibilis ang tibok ng puso ko, pakiramdam ko hindi ito nakataon lang. Ngumiti siya ng mahiya. Nagulat din ako. Hindi ko akalain na ganito kaliit ang London. Sa pagkakataong ito, sasabihin mo na ba sa akin ang pangalan mo? Tanong ko. Ako si Miguel. Miguel Santos. Ako si Sophie. Sophie Vensoa. Nakamayan kami. Mainit at matata ang kanyang kamay. Mula ka sa Pilipinas? Tanong ko. Opo, isa akong emergency medicine doctor. Nandito ako sa St. Mary's Hospital sa London para sa isang short-term fellowship. Kaya pala ganun ka kahinahon at profesional. Fan ka ba ng Chelsea? Tanong ko, itinuturo ang stadium. Hindi po, sagot niya habang tumatawa. Sa totoo lang, hindi ako masyadong maalam sa football. Binigyan lang ako ng kasamahan ko sa ospital ng tiket, kaya nanood ako. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. 2 beses ka nang naglitas ng buhay. Ang galing mo talaga. Doktor po ako, kaya natural lang. Sa Pilipinas, kapag may ganitong nangyari, kahit sino siguradong tutulong. Hindi kami tinuruan na talikuran lang ang taong nangangailangan. Siguro, ganun din ang gagawin ng ibang madoktor na Pilipino. Kahit sino tutulong, anong klaseng bansa ang Pilipinas? Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Hindi ko na malayang lumabas na pala sa bibig ko ang nga salitang iyon. Agad kong tinakpan ang aking bibig sa gulat. Ngumiti siya at inabot sa akin ang kanyang telepono. Oo naman, isang karangalan. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses kaming nakita ng hindi sinasadya. At sa bawat pagkakataon, may inililigtas siyang buhay. Nakataon lang ba ito o tadhana? Ngunit isang bagay ang sigurado ko, ang pakikitang ito ay tuluyang mapapabago sa aking buhay. Pag-uwi ko dala ang contact number ni Miguel, 3 araw akong nakatiti lang sa telepono ko, binubuksan ko ang message screen tapos isinasara ulit, nangingini ang aking mga daliri. Isusulat ko, "Hi, si Sophie ito," tapos buburahin. Natatandaan mo pa ba ako? Tapos buburahin ulit. Sa sandaling kontakin ko siya, may takot akong guguho ang aking ligtas na mundo. Naririnig ko ang boses ng aking ama, "Huwag kang makikihalubilo sa mga taong iba ang lahi, Sophie." Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mainit na ngiti ni Miguel, ang kanyang taimtim na mga mata habang nagliligtas ng buhay. Hindi niya kailanman ipinadyabang ang sarili. Sa halip, sinabi niyang natural lang iyon, na kahit sino ay gagawin din iyon. Sa wakas sa 4 na araw, 2:00 na madaling araw, naklakas loob ako. "Hi, si Sophie ito."
Salamat ulit sa pagligtas sa bata nung isang araw. Kung may oras ka, gusto mo bang mag-couple? Pagkatapos kong pindutin ang send button, nagtalukbong ako ng kumot. Ang puso ko ay parang sasabog. Pagkaraan ng 5 minuto, may reply. Hi Sophie, salamat sa message mo. Sige, gusto ko. Bukas na, apong, libre ka ba? May alam akong magandang cafe sa Covent Garden. Kinabukasan 1 oras akong mas maagang dumating. Tinitingnan ko ang salamin, inaayos ang buhok ko at inaayos ulit. Nang dumating siya, muling kumabo ng malakas ang aking puso. Kanina ka pa ba? Tanong ni Miguel, papalapit na may masayang ngiti. Hindi, kararating ko lang din pagsisinunghaling ko. Umupo kami sa isang maliit na cafe, makaharap. Napakahusay niyang mag-Ingles. Kumusta ang London para sa'yo? Tanong ko. Maganda, lalo na ang healthcare system, kahanga-hanga. Kahit na maulat na rin ang sa Pilipinas, marami pa kaming dapat matutunan. Hindi ba magaling din ang medisina sa Pilipinas? Sa ilang aspeto, world class kami. Kumislap ang kanyang mga mata. Sa emergency response systems, success rate ng mga operasyon, at medical technology, may mga bahagi na kami na nakahihigit na sa UK. Ngunit nandito ako para matutunan ang mahabang karanasan at sistema ng Britanya. Isang sagot na may papakumbaba ngunit mayroon ding pamamalaki. Napatuloy siya ang mga Pilipino maalaga kami. Lalo na kapag nakakakita kami ng taong nangangailangan, hindi namin kayang pabayaan. Naalala pa rin namin ang tulong na ibinigay ng buong mundo noong bumabangon kami mula sa digmaan, kaya itinuro sa amin na ngayon kami naman ang dapat tumulong. Digmaan. Ang digmaang laging ikinuwento nga aking ama. Ngunit ang digmaan mula sa bibig ni Miguel ay hindi isang sugat kundi isang alaalangang pasasalamat. Ang ganda naman, naalala nyo ang utang na loob? Natural lang po, dati, tumulong din ang Britanya sa amin sa larangan ng medisina. Laging ikinukwento ng lolo ko na isang British medical team ang nagpagaling sa kanya nun. Biglang uminit ang dibdib ko, tinatawa ng aking ama ang Pilipinas na isang isla sa malayong silangan ngunit sila naalala pa rin ang tulong na ibinigay nun. 3 oras kaming nag-usap. Tungkol sa medisina, kultura, at mga pangarap namin, marunong siyang makinig. Taos puso siyang nakikiramay sa aking mga sinasabi at minsan ay natatanong ngang matatalinong tanong. Sophie, bakit mo pinili ang medical data analysis? Sa totoo lang, dahil iyon ang gusto ni ama ko. Sabi niya, stable at marangal na trabaho. Pero ikaw, ano ang gusto mo? Iyon ba talaga ang gusto mong gawin? Walang sinuman ang natanong sa akin niyan. Naalinlangan ako saglit bago sumagot. Sa totoo lang, gusto kong direktang tumulong sa matao sa field. Gusto kong maging doktor. Pero sabi na ama ko, hindi raw marangkal para sa isang babae na maktrabaho na may dugo sa kamay. Naging seryoso ang mukha ni Miguel. Sa Pilipinas, napakaraming magagaling na babaeng doktor. At sila ang ilan sa mga pinakamarangal at respetadong tao sa aming lipunan. Mula noon, madalas na kaming nakikita. Sa mga araw na libre siya, sabay kaming pumupunta sa mga museo, naglalakad sa tabi ng River Thames. Ipinakita niya sa akin ang isang bagong mundo. Isang araw, pagkaraan ngang 2 linggo, naglakas loob akong kausapin si ama. Ama, may nagugustuhan po akong tao. Ibinaba ng aking ama ang diaryo at ngumiti. Talaga, sino? Isang anak ng marangal na pamilya mula sa Oxford? Hindi po. Isa siyang doktor. Isang doktor mula sa Pilipinas. Crash. Nahulo ang tasanin sa sahig. Ang tuno ay umalingaw-ngaw sa dining hall. Ano? Namula ang muha ng aking ama? Pilipinas? Hindi ba isa lang iyong isla sa malayong silangan? Ama, isa na pong maulat na bansa ang Pilipinas. Iba ang kultura. Bakit isang lalaki mula sa ganong lugar? Sumabat si Emily. Papa, alam mo ba kung gaano nakaula ang Pilipinas? Isa na siyang economic powerhouse. Elizabeth. Nungit ang prejudice ng aking ama ay sintigas ng pader. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagpasya akong harapin siya. Pagkatapos ng patatalo namin ni ama, sa unang pagkakataon ay sinungaling ako. Pupuntahan ko po si Olivia, ama. Sa totoo lang, si Miguel ang pupuntahan ko. Miguel akong naramdaman, ngunit mas malaki ang kilik. Nakita kami ni Miguel sa Westminster Abbey, at iba ang suot niya ngayon, naka-casual. Jeans at puting t-shirt. Bakit kaya ang gwapo niya pa rin tingnan? Ngayon, ako naman ang maglilibot sa iyo sa London, masaya niyang sabi. Tour sa London. Hindi ba dapat ako ang gumawa niyan? Hindi. Ipapakita ko sa iyo ang espesyal na London na nadiskubre ko. Naglakad kami sa tabi ng River Thames. Tinitignan niya ang London sa mata ng isang turista. Alam mo ba ang tulay na iyan?
turo niya sa Millennium Bridge. Binuksan noong 2000 pero isinara rin pagkatapos ang 2 araw dahil masyadong umuga. 2 taon inayos bago binuksan ulit. Paano mo nalaman ang iyan? Ang mga Pilipino bago maglakbay na aaral kami ng husto. Mula sa kasaysayan ng bansa hanggang sa masasarap na kainan, inaalam namin lahat, natatawa niyang sabi. Tawag namin diyan, mas lokal pa sa lokal. Pagdating namin sa South Bank, naamoy namin ang mga pagkain mula sa mga food stall. Walang pag-alinlangang bumili si Miguel ng Indian curry, Spanish paella, at Thai pad thai, at hinati namin iyon. Puwede palang kainin ng sabay-sabay ang nga ito, gulat kong tanong. Walang hangganan ang pagkain. Basta masarap, okay lang. Sa Pilipinas, halos lahat ng lutuin sa mundo, nandun na. Sa Maynila, matitikman mo ang lahat ng pagkain mula sa iba't ibang bansa. Ang kanyang pagiging bukas sa mga bagay-bagay ay bago sa akin. Ang aking ama, hinding-hindi kakain sa mga food stall. Halika, pupunta tayo sa lugar na talagang gusto kong ipakita sa'yo. Dinala ako ni Miguel sa isang maliit na restaurant ng pagkaing Pilipino sa isang sulok ng Soho. May nakasabit na parol sa may pintuan. Ito ang pinakamasarap na kainan ng Pilipino sa London. Para ka na rin nasa munting Pilipinas. Pagpasok namin, ramdam agad ang init ng lugar. Ang bangongang nilulutong adobo, ang tunog ng pag-ihaw, at ang masiglang usapan sa Tagalog. Welcome po, Sir Miguel. Masayang bati ngang may-ari. Kasama ko ang girlfriend ko, nahihiyang sabi ni Miguel. Hindi, kaibigan lang si Sophie, sabi ko. Naku, ang ganda naman niya. Taga-ibang bansa pero kumakain ng pagkaing Pinoy. Tuturuan ko po siya, sagot ni Miguel. Sunod-sunod na inihain ang nga pagkain. Kinilaw, crispy pata, sinigang, at isang mainit na kaldero ngang kare-kare. Ito ba lahat ang mga basic? Gulat kong tanong. Sa Pilipinas, kultura na ang salu-salo sa pagkain. Malungkot kumain ng mag-isa sabi ni Miguel. Tinuruan niya ako kung paano gumamit ng kutsara at tinidor sa tamang paraan. Paulit-ulit na nahuhulo ang pagkain ko dahil sa aking pagiging clothes. Ang hirap pala, dahan-dahan lang. Ganyan din lahat ng mga bata sa Pilipinas noong una. Hinawakan niya ang kamay ko para itama ang posisyon. Uminit ang mukha ko sa pagdampi ng kanyang mainit na kamay. Nang matikman ko ang kare-kare, nabigla ako. Ang sarap ng sarsa, malambot ang karne, at may kakaibang linamnam. Mas masarap yan pa may bagong, sabi ni Miguel. Ibang-iba ito sa mga lasa ng pagkain sa Inglaterra. Sa Pilipinas, may kasabihan kami, ang pamilyang sabay-sabay kumain, nananatiling makakasama, sabi ni Miguel habang nilalagyan ng pagkain ang plato ko. Ang pagsasalo sa pagkain ay pakbabahagi ng puso. Kaya naman, niyayaya naming kumain ang nga taong gusto naming maging malapit sa amin. Ang ganda naman, pakbabahagi ng puso sa pamamagitan ng pagkain. Mula pa noong panahon na kakaunti ang pagkain, ang salu-salo ay mahalagang paraan ng komunikasyon. Ang diwangang pagbabahagi, iyan din ang ugat ng aming hospitality. Uminid ang dibdib ko. Para sa aking ama, ang Pilipinas ay isang malayong bansa lang, ngunit ang kanilang kultura ay may malalim na kasaysayan. Pagkatapos naming kumain, habang paalis na kami, inabutan kami ng may-ari ng isang balot. Ito, iuwi ninyo. Dahil girlfriend ka ni Sir Miguel, libre na yan. Naku, huwa na po, sabi ko, pero pilit itong inilagay sa kamay ko. Sa Pilipinas, minsan mas bastos pa ang patanggi, bulong ni Miguel. Sabihin mo lang, salamat po at tanggapin mo. Paklabas namin, naktanong ako. Kano-ano mo yung may-ari? Suki lang ako. Hindi mo kamaanak pero bakit ang bait niya sa'yo? Ngumiti ng mainit si Miguel. Ganyan ang nga Pilipino. Sobrang maalaga. Nakaugat na sa amin ang diwangang pagtutulungan, ang bayanihan. Mula noon, lalo kaming naging malapit. Ngunit sa bahay, kailangan ko pa ring magsinungaling. Isang buwan na ang nakalipas mula nang makilala ko si Miguel. Isang malamig na Sabado ng umaga, nakita ko ang isa pang bahagi ng kanyang pagkatao. Sophie, gusto mo bang sumama sa isang espesyal na lugar ngayon? Tanong ni Miguel sa telepono. Espesyal na lugar? Isang lugar na pinupuntahan ko linggo-linggo. Medyo mahirap na lugar, pero okay lang ba sa iyo? Naging curious ako. Dinala niya ako sa isang maliit na simbahan sa isang lugar sa East London kung saan maraming homeless. May nakasabit na lumang karatula na free clinic. Anong ginagawa mo rito? Nagbo-volunteer. Tinutulungan namin ang nga taong walang akses sa serbisyong medikal. Pagpasok namin sa gusali, sumalubong sa amin ang amoy ng disinfectant at ang imahe nga dose-dose ng nga homeless.
Iba't ibang klase ng tao, mula sa matatanda hanggang sa mga kabataan. Dr. Santos, isang matanda ang masayang ngumiti nang makita si Miguel. Dumating ka na naman pala. Tio George, kamusta na po ang tuhod ninyo? Salamat sa iyo, malaki ang igininhawa. Epektibo talaga yung gamot na binigay mo. Nagsuot si Miguel ang puting coat at nagsimulang mag-check up. Ako naman ay tumulong sa pag-ayos ang magamit at pagsusulat sa marekod. Ang unang pasyente ay isang babaeng may malalang ubo. Kailan pa po kayo inubo, Mary? Tanong ni Miguel habang nakikinis sa kanyang dibdib. Mga isang buwan na, pero wala akong prang pampa-ospital. Mahinahon siyang sinuri ni Miguel at kumuha ng gamot mula sa kanyang bag. Ito para sa isang linggo. Ubusin niyo po, ha? At makumot kayo ng makapal. Doktor, ang bayad po. Huwag niyo na pong isipin yun. Sa halip, mangako po kayo. Inumin niyo ang gamot at bumalik kayo sa susunod na linggo. Naluha ang babae. Salamat, Dr. Santos. Ang sumunod na pasyente ay isang dating sundalo na maglakad. Lumuhod si Miguel para tingnan ang kanyang paa. Sumasakit po ulit yung dati niyong sugat. Ano, Michael? Naintindihan ko po. Mahirap po yan? Biglang lumambot ang muha ng matanda. Ikaw ang kauna-unahang doktor na nakaintindi sa sakit ko. Maingat na ginamot ni Miguel ang sugat at seryosong pinakinggan ang magakwento ng matanda. Sa loob ng 3 oras, walang tigil si Miguel sa pagtingin sa mga pasyente. Ang ikinagulat ko ay tanda niya ang pangalan at sakit ng bawat isa. Sam, may diabetes ka. Bawasan mo ang matatamis ha. Ana, may hika ka, laging dalhin ang inhala. Nang makpahinga kami saklit, naktanong ako, paano mo natatandaan lahat? Ang doktor, hindi lang sakit ang tinitingnan, kundi ang tao, seryosong sagot ni Miguel. Kailangan mong tingnan ang buong buhay niya para magamot mo siya ng tama. Ang sakit ay isang bahagi lang ng buhay niya. Pero, hindi ka naman binabayaran para rito. Ngumiti si Miguel, may kasabihan kayo na noblesse oblige, di ba? Ang nga may kakayahan ay dapat makbalik sa lipunan. Sa Pilipinas, may kasabihan din kami, ang pagtulong sa kapwa ay hindi naghihintay ng kapalit. Naging doktor ako dahil sa tulong ng lipunan. Ngayon, ako naman ang dapat makbalik. Dapit hapon, nang matapos ang klinika, lahat ng nga homeless ay lumabas para kumawi kay Miguel. Salamat, Dr. Santos. Balik ka sa susunod na linggo. Isa kang anghel. Nahihiya siyang ngumiti at isa-isang nagpaalam. Hindi ako makagalaw habang pinapanood ang mainit na takpong iyon. Sa mundo ng aking ama, ang mayayaman at tanyak ang nirerespeto. Ngunit sa mundo ni Miguel, ang mga nababahagingan kung anong mayroon sila ang minamahal. Sino ang tunay na marangal? Sa puso ko, may sagot na. At hindi magtatagal, sasabihin ko ang sagot, na iyon sa harap ng aking ama. Pauwi ko, isinara ko ang pintong kwarto at tiningnan ang litrato namin ni Miguel. Kuha iyon sa harap ng klinika. Ang kanyang mainit na ngiti ay muling napakili sa akin. Ate, ano yang tinitingnan mo? Pumasok si Emily nang hindi kumakatok. Nakmadali akong itago ang litrato. Pero huli na. Wow, sino to? Ang gwapo. Kumislap ang mga mata ni Emily. Umupo siya sa kama ko at nagsimulang mangulit. Wala akong nagawa kundi ikuwento ang tungkol kay Miguel. Ang pagligtas niya sa matanda sa subway, sa bata sa stadium, at ang linggo-linggo niyang pagbo-volunteer. Wow! Doktor, bayani, at volunteer pa, parang bida sa teleserye. Pero, ayaw ni ama dahil Pilipino siya. Biglang tumayo si Emily at kinuha ang kanyang smartphone. Ipinakita niya sa akin ang artikulo mula sa BBC News, The Guardian at The Times. Ate, alam mo ba kung gaano kasikat ang kulturang Pilipino ngayon sa buong mundo? Nag-scroll siya, at lumabas ang ranking sa Netflix. Nasa itaas ang mga teleserye at pelikulang Pilipino. Lahat ng mga kaibigan ko sa school, gustong pumunta sa Pilipinas, ang hirap makapasok para maaral sa Manila, grabe ang kompetisyon. Si Jessica nga, sa isang kumpanyang Pilipino na nagtatrabaho. Kinuha ni Emily mula sa closet ang isang t-shirt na may nakasulat sa Tagalog, mahal kita. Malinaw ang nga salita. Naaral ako ng Tagalog balak kong ma-working holiday doon sa susunod na taon? Nagulat ako. Kabaliktaran ng prejudice ng aking ama, si Emily ay patungo na sa Pilipinas, at ay nabago na ang mundo. Ang Pilipinas ngayon ang pinaka-cool. Seryosong sabi ni Emily. Kung pakakawalan mo yang doktor na yan, magsisisi ka habang buhay. Pag-aalis ni Emily, naglakas loob akong mag-message kay Miguel. Naging fan mo na ang kapatid ko, ang Pilipinas daw ang the best. Ang mahalaga ay kung ano ang tingin mo, Sophie? Uminit ang dibdib ko sa reply niya. Nagpasya na ako. Hindi na ako magtatago. Haharapin ko sila.
Ilang araw ang lumipas. Isang weekend ng gabi, habang nanonood kami ng BBC News sa sala, at para sa ating headline ngayong gabi ang milagro sa Stamford Bridge. Napatingin ako sa TV at nagulat. Si Miguel ang nasa screen. Kamakailan, isang bata ang nabulunan sa gitna ng isang laro ng Chelsea. Sa harap ng libu-libong manonood, isang binata ang nagligtas sa kanya. Ipinakita ang CCTV footage. Malinaw na nakita ang pagtakbo ni Miguel at ang mahinahon niyang paggawa ng Heimlich maneuver. Ang binata ay nakilalang si Miguel Santos, isang emergency medicine doctor mula sa Pilipinas. Naupetuloy ang repora at ang mas nakakakulay, isang buwan na ang nakalipas. Siya ang naulitas sa isang pasyente na cardiac arrest sa King's Cross Station. Pati ang footage sa subway ay ipinakita. Malabo, pero nakita ang figura ni Miguel. Natigilan ang hawak na tasa nga aking ama, isang medical expert ang lumabas bilang komentarista. Ang antas ng emergency medicine sa Pilipinas ay world class. Mayroon silang mabilis at tumpa na kakayahan na dapat din nating tularan. Ibinaba ng aking ama ang diaryo at tinitigan ang screen. Mahina siyang bumulong, ang binatang iyon, hindi lang sa salita, kundi sa gawa talaga nagligtas ng tao. May halong pagkamangha sa kanyang boses, hindi ang karaniwang pangmamata. Ang unang bita sa matigas na pada ng kanyang prejudice. Isang kahangahangang binata, sabi ng aking ina. Bigla akong tiningnan ni ama. Sophie, ang lalaking madalas mong kinikita. Siya ba iyan? Bumasa ang puso ko. Paano niya nalaman? Nakikita ko sa mukha mo, dahan-dahang sabi ni ama, lagi kang may dahilan para umalis. Ama, patawat po, pero itinaas ni ama ang kanyang kamay para patigilin ako. Pagkatapos na ilang sandali ng katahimikan, naksalita siya. Dalhin mo ang binatang iyan dito sa bahay. Po, hindi ako makapaniwala. Gusto kong makita ng personal, kung totoo nga ang nasa balita, o mayroon siyang ibang maskarang suot. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Miguel, gusto kang makilala ng aking ama. Dumating na pala ang sandali, mas mabuti nga para formal akong makapagpakilala. Itinakda ang hapunan sa susunod na Biyernes, magagawa kayang wasakin ni Miguel ang matigas na pada ng aking ama. Alas 7 ng gabi Biyernes, tumunok ang doorbell, kasabay nito ang pagkabog ng dibdib ko. Pagbukas ko ng pinto nakatayo si Miguel. Nakaitim na suit, may dalang isang buke ng bulaklak at isang buti ng alak. Mayos ang kanyang buho, at makintap na parang salamin ang kanyang sapatos. Magandang gabi Sophie, malambing niyang sabi. Papasok namin, nakaupo na si ama sa kanyang upuan. Ang kanyang nga mata ay sinusuri si Miguel mula ulo hanggang paa. Mainit siyang sinalubong ni ina, at si Emily naman ay kumikinang ang nga mata. Maupo ka? Malamig na sabi ni ama. Nagbigay galang muna si Miguel. Magandang gabi po, Sir Richard. Isang karangalan na makilala kayo. Ako po si Miguel Santos. Perpekto, malabriton na pagalang. Tila nagulat si ama, ngunit hindi nakbago ang kanyang ekspresyon. Naksimula ang hapunan, pagkatapos ng katahimikan, naksalita si ama, ilang taon ka na? 32 po. Ang ospital mo sa Pilipinas? Sa emergency department po ng isang university hospital sa Maynila. Ibinaba ni ama ang kanyang kopita at sinimulan ang seryosong pagtatanong. Kaya mo bang panagutan ang aking anak? Ang mundong ginagalawan mo at ang mundong ginagalawan namin ay magkaiba. Nanlami ang buong hapag-kainan. Ngunit hindi natina si Miguel. Sa halip, yumuko siya ng may pagalang at sumagot ng mahinahon ngunit may diin. Sir Richard, habang nag-aral ako ng medisina, lagi kong nirerespeto ang bansang Britanya. Tinaasan siyang kilay ni ama. Opo. Mula kay Fleming na nakadiskubre ng penicillin, hanggang sa maraming pioneer na naglatak ng pundasyon ng modernong medisina, marami sa kanila ay nagmula sa Britanya. Huminga ng malalim si Miguel at napatuloy nung mapanahong magulo ang mundo. Maraming buhay ang nailigtas ng medisina ng Britanya. Ang lolo ko po ay isa sa mga nailigtas nun. At habang buhay niyang tatanawin iyon bilang utang na loob. Bahagyang nabago ang ekspresyon ni ama. Hindi niya inaasahan ang sagot na ito. Ang mga Pilipino po, hindi namin nakakalimutan ang utang na loob. At itinuturo sa amin na dapat itong ibalik sa lipunan. Iyon din po ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Para matuto ng mas advanced na medical system at makapag-ambag hindi lang sa aking bansa, kundi sa buong mundo. Tumingin sa akin si Miguel at nagpatuloy. Ang pagmamahal ko po kay Sophie ay ganun din. Ang biyayang ito na natanggap ko, susuklian ko po ngang mas malaking kaligayahan habang buhay. Sa Pilipinas, tawag po namin diyan ay pagtanaw ng utang na loob. Tumahimik ang dining hall. Tinitigan ni ama si Miguel.
Hindi lang ito isang simpleng paamin ng paibig, isang sagot na may kasamang paggalang sa kasaysayan at filosofiya. Napakalalim ng iyong paisip, sabi ni Ina. Ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa sa mamata ni Ama. Madaling sabihin iyan, pero ang Pilipinas, karapat-dapat bang tirahan ng aking anak? Isang Islang bansa sa malayong silangan na iba ang kultura at kaugalian. Ang Pilipinas po ngayon ay isa sa mga pinakaligtas at pinakamaunlad na bansa sa mundo. Ang Maynila po ay sinasabing mas ligtas pa kaysa sa London. At ang ekonomiya namin ay kabilang sa mga nangunguna sa mundo. Natigilan si Ama. Tila naguguluhan siya sa katotohanang mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa inaakala niya. Biglang tumayo si Emily. Papa, huwag mong husgahan bes sa lumang kaalaman at prejudice. Emily, bakit hindi na lang tayo pumunta sa Pilipinas at tingnan natin mismo, malalaman natin kung totoo pa nakita natin. Isang bigla ang suhestiyon, ngunit sa isang banda, ito ang pinakatiyak na solusyon. Family trip tayo sa Pilipinas. Masayang sigaw ni Emily. Ako na ang bahala sa lahat, mula tiket hanggang hotel. Tiningnan ni Ama si Emily na parang hindi makapaniwala. Ngunit sa sandaling iyon, naksalita si Miguel, magandang ideya po iyan, ako po ang magiging gabay ninyo. Ipapakita ko po sa inyo ang tunay na Pilipinas. Tumingin ng matalim si Ama, ang Pilipinas na gusto mong ipakita. Hindi po, maring sagot ni Miguel, ang Pilipinas kung ano talaga ito, ang liwanag at ang anino, lahat po. Isang mahabang katahimikan ang namayani, at mula sa bibig ni Ama, isang hindi inaasahang salita ang lumabas. Sige. Nanigas ang lahat. Ano, Toto, huhusgahan ko gamit ang sarili kong mga mata, pupunta tayo sa Pilipinas. Talaga, Papa? The best ka. Napasigaw si Emily. Nagulat din si Ina, ngunit ngumiti. Yumuko ng malalim si Miguel. Maraming salamat po, Sir Richard. Hindi po kayo magsisisi. Kung magsisisi ako o hindi ako ang magpapasya, malamig pa ring sabi ni Ama. Ito ay isang pagsubok para sa iyo at sa iyong bansa. Naluha ako. Isang halo ng ginhawa at takot. Si Emily ay abala na sa paghahanap ng tiket sa kanyang telepono. Business class sa Philippine Airlines? Okay to diba? Emily, kumalma ka, bumuntong hininga si Ama. Ngunit hindi ko pinalampas ang bahagyang paangat ng gilid ng kanyang labi. Tumayo si Miguel. Gagawa po ako ng itinerary at ipapadala sa inyo para makita ninyo ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng Maynila. Pagkalis niya, nakagulo si Emily sa sala. Ate, pupunta tayo sa Pilipinas. Toto. Ngunit ako kinakabahan. Paano kung hindi magustuhan ni Ama ang Pilipinas? Paano kung matapos na ang lahat sa amin ni Miguel? Isang gabi, bago kami umalis papuntang Pilipinas, nakatayo ako sa harap ng salamin, isang mukha na may halong takot at kilik. Paano kung ang Pilipinas ay isang makalumang lugar gaya ng iniisip ni Ama? Ngunit naalala ko ang ipinakita ni Miguel. Ang kanyang pagliligtas ang buhay, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang magalang na kilos. Imposibleng maging masamang lugar ang bansang humubog sa kanya, pumasok si Emily. Ate, hindi ka makatulog? O, medyo kinakabahan. Umupo si Emily sa tabi ko. Ate, huwag kang matakot. Ang Pilipinas, sobrang ganda, promise. Paano ka nakakasiguro? Nakita ko sa internet ang reaksyon ng nga dayuhan. Lahat sila nagugulat pagdating doon. Sobrang developed, ligtas at mababait ang nga tao. Tuloy-tuloy na nagsalita si Emily. Kahit babae isang sumakay na taksi sa kabay. Ligtas daw. Kahit maiwan mo wallet mo ibabalik sa'yo. Malinis ang nga tren, masarap ang pagkain. Paano kung ma-disappoint si Ama? Hindi siya ma-disappoint. Magugulat pa siya. Mas futuristic pa yung kaysa sa London. Pumasok si Ina. Gising pa pala kayo. Umupo siya sa gilid ng kama ko. Sophie, huwag kang masyadong mag-alala. Ang ama mo, sa huli, tatanggapin din niya ang katotohanan. Pero mama, ang tinding ang prejudice niya. Maniniwala siya sa makikita ng sarili niyang nga mata. Hinawakan ni Ina ang kamay ko. At kung ang pinili mong lalaki ay ganyan, tiyak na maganda rin ang kanyang bansa. Mama, gusto niyo rin po ba si Miguel? Ngumiti si Ina, nakikita sa mga mata. Ang binatang iyon ay totoo, walang pakukunwari. Mama, bakit kaya biglang nabago ang isip ni Ama? Nag-isip saglit si Ina. Ang gama mo, nirerespeto niya ang mga taong may gawa. Ang 2 beses na paglilitas ni Miguel ng buhay at ang pagharap niya ng may paninindigan kanina, iyon ang napabago sa isip niya. 2:00 ng madaling araw, hindi pa rin ako makatulog. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang mailaw nandun. Pakalipas ng 24 oras, nasa Maynila na kami. Sa bansa ni Miguel. Sa Pilipinas,
na kanyang ipinakmamalaki. Napasyan na ako, hindi ako matatakot, huhusgahan ko ito gamit ang sarili kong nga mata, hindi ang prejudice ni ama. May kutob akong tuluyang babaguhin ng biyahang ito ang aking buhay, at ang kutob na iyon ay nakatotoo. Pagkatapos ng 14 na oras na biyahe, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, nagsimula na ang mga sorpresa. Mabuhay! Welcome to the Philippines! Bumati sa amin ang staff na may malalaking ngiti. Hindi marobot, kundi mataw may tunay na init sa kanilang pagtanggap. Si Emily ay napasigaw. Wow! Ang babait nila. Walang imik si ama habang pinakmamasdan ang paligid. Ang paliparan ay abala, puno enerhiya. Ang sahig ay makintap na parang salamin. Pagdating sa immigration, mabilis ang pila. This way po ma'am sir, magalang nasabi ng isang staff. Sir Richard, mayroon pong special lane para sa inyo, nakangiting sabi ni Miguel. Mabilis ang proseso. Wala pang 1 minuto. Possible pala ito. Unang beses na nagpakita ng pagkagulat si ama. Ito po ang hospitality ng Pilipinas, paliwanag ni Miguel. Lalo na para sa aming mga bisita. Sa baggage claim, isa pang sorpresa. Ang aming mga bagahe ay nandun na. Mayos na nakahanay at may staff na nagantabay. Grabe ang serbisyo. Habang papunta kami sa sasakyan, ramdam ang mainit at mamasamasang hangin, isang bagay na kakaiba sa amin. Sumakay kami sa isang modernong van. Wow! May free wifi, sabi ni Emily. Ang bilis pa. Sa subway sa London, imposibleng mangyari to. Habang bumibiyahe kami sa Skyway papuntang siyudad, nakita namin ang tanawin. Oh my, napabulala si Ina. Sa labas ng bintana, bumungat ang skyline ng Maynila. Nagtataasang nga gusali, masalimuot na mga kalsada. Isang malaking metropolis, ibang-iba ang sukat kumpara sa London. Bahagyang bumuka ang bibig ni ama, mahina siyang bumulong, mas malaki pa kaysa sa London, nasa isang salitang iyon ang lahat. Ang gulat na ang gisang siyudad na binasak nung digma na isa na ngayong naglalakihang lungsod na higit pa sa London. Ang populasyon po rito ay 14 milyon, paliwanag ni Miguel. Kung isasama ang buong Metro Manila, mahigit 30 milyon po. Ito ang isa sa mga pinakamalaking urban area sa mundo. 8 milyon? Ulit na ama. Opo, mahigit sangkapat ng populasyon ng Pilipinas ay nandito. Pagdating sa hotel namin sa Makati, isa pang sorpresa. Ang hotel mismo ay parang isang malaking outpiece na may shopping mall sa loob. Hotel ba to? Nanlalaki ang mga mata ni Emily. Sa loob ng sasakyan, nagtanong si ama. Ganito ba kaliwanag ang siyudad na ito kahit gabi? Isa po itong siyudad na hindi natutulog, sagot ng driver. Kahit hating gabi, bukas ang convenience store, at sinasabing pinakaligtas sa buong mundo, pinakaligtas, naktudod ang tanong ni ama. Opo sir, kahit babaya isang maklakat sa kabi, ligtas po. Pagpasok sa lobby ng hotel, sabay-sabay na yumuko ang mga staff. Welcome po. Ang check-in ay mabilis gamit ang isang tablet. Ang elevator bago pa namin pindutin bumukas na. Hinuhulaan po ng AI ang kilos ng mabisita, paliwanag ni Miguel. Mula sa aming suite sa 40 straw, nakakamangha ang tanawin ng Maynila sa gabi. Milyon-milyong ilaw na dumadaloy na parang ilog. Tumayo si ama sa tabi ng bintana at matagal na tumitik. Pagkatapos ay yumiling siya at sinabing, mukhang, lubusan akong nakamali sa aking akala. Ang unang malaking bita sa pada ng kanyang prejudice. Ngunit simula pa lang pala ito. Kinabukasan, pumunta kami sa Intramuros, sa harap ng San Agustin Church, namangha kami sa arkitektura nito. Ilang daang taon na po ang kasaysayan nito, paliwanag ni Miguel, maingat na inaalagaan at nirestore ang malumang gusali. Kahanga-hanga, sabi ni ama. Sumakay kami sa kalesa, punong buhay ang nga kalye. Wow, ang ganda ng simbahan, tuwang-tuwa si Emily. Pagpasok sa loop, namangha kami sa kabanalan nito. Ang galing! Bato at kahoy lang pero nakagawa sila nga nito, sabi ni Ina. Ang tradisyonal na arkitektura ng Pilipinas ay nagbibigay halaga sa pakikipaisa sa kalikasan, paliwanag ni Miguel. Pagkatapos, pumunta kami sa isang tindahan para maksuot ang tradisyonal na kasuotan. Si Emily, sobrang excited. Ate, mag-Filipina na tayo. Ang ganda nito sa Instagram. Pati si Ina ay naging curious. Sa huli, lahat kami ay nagsuot. Ako ay nakaasol na Filipiniana. Si Emily ay nakarosas. Nang alukin namin si ama na magbarong Tagalog, nagulat kami nang pumaya siya. Bagay na bagay sa kanya ang barong. Sir Richard, ang kwapo niyo po, puri ni Miguel.
Naglakad kami sa malumang kalieswat ang may ito, ang makikitit na eskinita, ang nga bahay na bato napakaganda. Ang ikinagulat namin ay may mataong nakatira pa rin sa mga lumang bahay na iyon. May nakatira talaga sa malumang bahay na ito? Tanong ni Ina. Opo, moderno na po ang look, pero pinapanatili ang tradisyonal na anyo sa labas, sagot ni Miguel. Ang nakaraan at kasalukuyan ay makasamang nabubuhay dito. Pumasok kami sa isang tradisyonal na restaurant. Inalok kami ni Miguel ng halo-halo. Tikman niyo po, ang kombinasyon ng tamis at lamig ay perpekto. Kakaiba, sabi ni Emily. Sa kabilang mesa, may madayuhang turista na umaorder sa Tagalog. Salamat po, masarap. Nag-aaral silang Tagalog, gulat ni Ama. Nitong nakaraang taon po, dumami ang nadayuhang naaral ng Tagalog dahil sa interes sa kultura ng Pilipinas, may pagmamalaking sabingang may-ari. Malaki rin po ang impluwensya na aming mga teleserye at musika. Ang tanghalian ay sa isang sikat na kainan ng lechon. Ito pala ang tunay na lechon. Tumango si Ama habang kinakain ang malutong na balat. Nananatili ang lasa ng mismong karne. Pumunta rin kami sa National Museum. Ang maginto mula sa ating maninuno maobra ni Juan Luna. Namangha kami sa sining ng Pilipinas. Tingnan ninyo ang magintong ito, sabi ni Ina. Ilang daang taon na pro ang ganda pa rin. Gabi, habang pabalik kami sa hotel, sinabi ni Ama, hindi ko alam na ganito pala kahalaga sa Pilipinas ang kasaysayan. Akala ko, isa lang itong modernong bansa. Nang gabing iyon nag-message sa akin si Miguel. Kumusta ang araw nyo? Mukhang unti-unti nang bumubukas ang isip ni Ama. Oo nga, ang pada ng prejudice ay unti-unting gumuho. Sa ikatlong araw, ang kasalukuyan naman ang Maynila ang aming nakita. Unang destinasyon, Bonifacio Global City, BGC. Parang hindi ito Pilipinas, sabi ni Emily. Mas malinis pa sa London. Naglakad kami sa High Street. Ang mamodernong gusali ang maparkyang nga tao. Ganito karaming tao pero walang nakakabanggaan obserbasyon ni Ama. May disiplina. Kilala po sa buong mundo ang pagiging disiplinado en mega Pilipino sa maraming bagay, paliwanag ni Miguel. Bumisita kami sa headquarters ng isang malaking tech company. Lahat ba ito ay kumpanyang Pilipino? Gulat ni Ina. Oh, at marami sa kanila ay world class. Hawa-hawa ni Ama ang isang bagong gadget. Possible pala ang ganitong teknolohiya? Pagkatapos ng hapunan, dinala kami ni Miguel sa isang 24-hour cafe. Alas 10 ng gabi pero puno pa rin ng taong naaral at nakatrabaho. Masipa po ang nga Pilipino, sabi ni Miguel. Sa kabilang mesa, may dayuhang naaral ng Tagalog. Bakit ka naaral ng Tagalog? Tanong ni Emily. Gusto kong magtrabaho sa isang kumpanyang Pilipino, sagot ng isang binatang Amerikano. Gusto ko ang kultura, ligtas, at masarap ang pagkain. Ang P-pop, mapalikula, fashion, lahat cool. Dagdag ng isang babaeng Pranses. Lampas alas 11 na gabi pero maliwanag pa rin ang nga kalsada. Ang nga convenience store, restaurant, karaoke ba, lahat bukas. Totoong hindi natutulo ang siyudad na ito, sabi ni Ama. Pero ligtas ba talaga? Sakto, may dumaang grupo ng mga kabataang babae, nagtatawanan. Walang bakas ng takot. Ang Pilipinas po ay isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. May kumpiyansang sabi ni Miguel. Sa taxi pabalik, sinabi ni Ama, ang generijay si siyudad na ito ay nakakagulat. Mas masigla pa kaysa sa London. Nang gabing iyon, pumasok si Emily sa kwarto ko. Ate, si Papa, sobrang gulat. Hindi niya raw akalain na ganito kaganda ang Pilipinas. Unga, ang padan nga prejudice ay mabilis na gumuho. Ang ika-4 na araw ay espesyal. Inimbita kami sa bahay na mga magulang ni Miguel. Talaga bang pupunta si Ama? Naalala ako. Ngunit pumaya siya. Kailangan kong makita ang kanilang pamumuhay para lubos kong maintindihan. Nakatira ang nga magulang ni Miguel sa isang magandang bahay sa isang subdivision sa Timog. Mula sa gate pa lang, sunod-sunod na ang sorpresa. Tuloy po kayo. Masayang sinalubong kami ng ina ni Miguel. Salamat po sa pagdating. Pagpasok sa bahay, namangha kami sa ganda ng look. Mula sa bintana ng sala, tanaw ang luntiang paligid. Napakaganda ng tanawin, sabi ni Ina. Sa hapagkainan, nakahain ang isang piging. Sari-saring pagkaing Pilipino. Kayo po ba ang nagluto ng lahat ng ito? Gulat ni Ina. Ito po ang hospitality neka Pilipino. Lalo na para sa mega importanteng bisita, buong puso po kaming naghahanda, sagot ni Ina ni Miguel. Habang kumakain, nagsalita nga man ni Miguel, nung bata pa ako, nag-aral din ako sa Inglaterra, marami akong natutunan doon. Talaga po? Nahininteresado si Ama. Noon, ang Inglaterra ang aming pangarap, hanggang ngayon, nirerespeto namin.
Pero ngayon, ang Pilipinas ay may sarili na ring lakas. Anong lakas po iyon? Ang pagiging detalyado at pakikipagkapwa, sa medisina man o teknolohiya, iniisip nga mga Pilipino ang bawat detalye. Habang binabalatan kami ng prutas, sinabi ngang ina ni Miguel, na panata po ang look ko na mabuting tao si Sophie, napakaswerte ngang anak namin. Hindi po ako po ang masuwerta, nahihiya kong sabi, walang kinalaman ang lahi. Basta mabuti ang tao, iyon ang mahalaga. Halos maya ako sa init ng kanilang pagtanggap. Tila naanti din si ama. Pagkatapos kumain, ipinakita ang ama ni Miguel ang kanyang library, puno ang libro ang isang pada, maraming libro sa medisina, napansin ni ama. Kalahati po niyan ay English textbooks. Kumuha ng isang libro ang ama ni Miguel. Pamilyar po ba kayo rito? Isang aklat mula sa Oxford. Ang librong ito, tuwang-tuwa si ama. Ito rin ang inirekomenda ko sa aking mga estudyante. Agad silang nakasundo sa usapang medisina. Paalis namin, binigyan kami ng ina ni Miguel ng pasalubong, isang kahon ng ensaymada na nakabalot sa magandang papel. Isang munting alaala po sa pagbisita ninyo sa Pilipinas. Maraming salamat po, nantik si ina. Sa sasaiyan, sinabi ni ama, napakabait na mga taong iyon. Tinanggap nila tayo ng walang prejudice. Iyon ang araw na naramdaman namin ang puso ng Pilipinas. Sa huling gabi, dinala kami ni Miguel sa isang espesyal na lugar, isang sunset cruise sa Manila Bay. Dito po pinakamagandang pamasdan ang gabi sa Maynila, sabi ni Miguel. Nang umandar ang barko, bumungat ang tanawin ng gabi, ang kumikinang na mga ilaw ng siyudad. Hindi ka panipaniwala, sabi ni ama. Ito ang bansang bumangon mula sa abo, may live bounce sa barko. Ang galing na pagsasama na tradisyon at modernidad, sabi ni ina. At sa sandaling iyon, huminto ang musika, at dumilim ang ilaw. Bigla, isang spotlight ang tumutok sa akin. Lumuhod si Miguel sa harap ko. Sophie, nangingini ang boses ni Miguel, mula nang makilala kita, tuluyang nabago ang buhay ko. May hawak siyang maliit na kahon. Isang singsing. Sa magandang siyudad na ito, sa aking bayan, may gusto akong itanong sa iyo. Pakasalan mo ako. Bumuhos ang aking mga luha. Ang mga tao sa paligid ay napipigil ng hininga. Oh. Nang sumagot ako, napuno ng palakpakan at hiyawan ang barko. Congratulations, beautiful. Iba't ibang lengwahe ng pagbati ang umulan. Nangingini ang kamay ni Miguel habang isinusuot ang singsing. Sorry, nanginginig ako. Nahihiya niyang sabi. Ako rin nangingini, umiyak kong sabi. Lumapit si ama. Kinabahan ang lahat. Hinawakan ni ama ang balikat ni Miguel. At sinabi, alam kong mapapaligaya mo ang aking anak. Gagawin ko po ang lahat, seryosong sagot ni Miguel. Tumingin si ama sa tanawin. Lubusan akong nakamali. Ang bansang ito ay tunay na kahanga-hanga. Nagpatuloy si ama, ang karangalan pala ay hindi sa dugo, kundi sa gawa, gaya mo, at gaya ng matao sa bansang ito. Niyakap ako ni ina, congratulations Sophie, nakakilala kang isang mabuting tao. Si Emily naman ay abala sa pakuha ng litrato, at viral to sa Instagram, Manila Bay proposal. Nang pabalik na ang barko, biglang may ma-fireworks. Inihanda mo rin ba to? Tanong ko. Hindi, nagataon lang. Gulat din si Miguel. Mukhang may pista yata. Tadhana, ngumiti si ama. Pati ang langit, binabasbasan kayo. Nang gabing iyon sa hotel, napatuloy ang pakbati. Mabuti at nakilala ko ang pamilya ni Miguel, taos pusong sabi ni ama. At mabuti nakita ko mismo ang Pilipinas. Wala na ang prejudice, di ba? Pabirong tanong ni Emily. Wala na, paamin ni ama, ang Pilipinas ang hinaharap. Ngayon ko lang naintindihan, isang linggo pagkatapos naming bumalik sa London naging viral ang post ni Emily. Ang ate ko, engaged na sa isang Pilipinong doktor, Manila Bay proposal. Isang araw lang, milyon-milyon na ang views, umulan na negamento. Sana all, the best talaga ang mga lalaking Pinoy. Gusto ko na rin pumunta sa Pilipinas. Isang araw, tumawag ang bebeche. Miss Sophie. Maari ba kayong interbiuhin tungkol sa pag-ibigan ng isang British aristocrat at isang Pilipinong doktor? Tatanggi sana ako, pero sinabi ni Miguel magandang pagkakataon ito para makilala nila ng tama ang Pilipinas. Sa araw ng broadcast, kabado ako. Paano kayo nakakilala? Nakita ko siyang nagligtas ng isang pasyente sa subway. At parang tadhana, nakita kami ulit. Kumusta ang Pilipinas? Ibang-iba sa aking prejudice. Ligtas maunlad, at higit sa lahat, napakabait ng nga tao. Pati si ama ay in-interview. Tutol daw po kayo nung una? Nahihiya man akong aminin, pero toto. May prejudice ako.
Ngunit nang makita ko mismo, ang Pilipinas ay isang kahangahangang bansa. Ngayon, ipinagmamalaki ko na makaroon ng isang manugang na tulad niya. Pagkatapos ng broadcast naging mainit ang reaksyon, kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Nag-apply na ako ng visa. Hindi pala pantasya lang ang nga teleserye at pelikulang Pilipino. Dumasa ang natawa mula sa mga kaibigan ko, Sophie, nag-apply ako sa isang kumpanyang Pilipino. Mabilis na kumala ang pagbabago. Dumami ang mga klase sa wikang Filipino sa mga universidad sa London. Laging puno ang mga job fair ng mga kumpanyang Pilipino. Isang araw isang nakakagulat na balita. National Health Service ng UK, pag-aralan ang healthcare system ng Pilipinas. Sabi ni Ama, dumating na ang panahon na ang Britanya naman ang matututo sa Pilipinas. Ang gobyerno ng Pilipinas ay kumilos din. Pinalawa ang pagtanggap ng global talent, pinatibay ang suporta sa mga dayuhang naninirahan. Ang nga tiket para sa P-pop concerts ay sold out agad. Ang mga restaurant ng pagkaing Pilipino ay laging fully booked. Nang malaman ang aming kasal, umulang ng pakbati, sana maging tulay kayo nga dalawang bansa, dahil sa inyo, naging interesado ako sa Pilipinas, tila naging tulay nga kami. At isang taon ang lumipas, asawa na ako ni Miguel at nakatira na sa Maynila. Pagising ko sa umaga, tanaw ko ang skyline ng Makati. Ngayon, panahon ng naglalakihang Christmas display. Sophie, almusal na tawa ni Miguel mula sa kusina. Sa mesa, may toast, kape, at masasarap na prutas tulad ng mangga. Binuksan ko ang TV, at BBC News ang palabas. Muling tumaas ang bilang ng aplikasyon ng visa sa Pilipinas. Dumarami ang dumarating sa Naya. Ang nga kabataan mula sa buong mundo ay dumarating sa Pilipinas? Sabi nga Inka. Sa edukasyon, medisina, teknolohiya, at kultura, isa na itong lupaing ng mga oportunidad. Ipinakita ang paliparan. Mga kabataan mula sa iba't ibang bansa na may ningning sa mga mata. Nandito ako para magtayo ng negosyo, sabi ng isang Amerikano, para magagaling na animasyon, sabi ng isang France. Natanggap ako sa isang engineering firm dito, sabi ng isang Indian. Ngayon marami na kaming mga kaibigang dayuhan. Si James, dati kong kaklase, ay nagtatrabaho na sa isang IT company sa BGC. Si Marie, mula sa Paris ay nasa isang cosmetics company. Ang gimay nila ng sentruing mundo, sabi ni James. Isang karanggalan na magtrabaho rito. Si Emily ay nasa Pilipinas na rin. Nag-aral sa isang language school. Ate, pasado ako sa Tagalog proficiency test. Halos Pilipino na ako. Madalas ding bumisita ang aming na magulang. Si Ama ngayon, umiinom na ng lambanog. Ang sarap ng alak na ito. Ako naman ay nagtatrabaho sa isang International Medical Corporation team. Ngayon, may 30 doktor mula sa Britanya ang dumating para sa training. Gusto naming matutunan ang medical system ng Pilipinas. Ang galing ng robotic surgery ninyo. Napakabisa ng inyong emergency response. Ipinakmamalaki ko na ngayon, ang Pilipinas na ang naktuturo. Sa hapon naglalakad kami ni Miguel sa tabi ng Manila Bay, ang lugar kung saan niya ako niyaya. Nagsisisi ka ba? Tanong niya. Kahit minsan hindi sagot ko, ito na ang tahanan ko. Toto, ang Maynila na ang aking bayan, ang mababait na kapitbahay, ang maginhawang sistema, ang ligtas na siyudad, ang masasarap na pagkain, higit sa lahat, nandito ang hinaharap, puno pa rin ang siyudad ng dayuhang may pangarap. Sa mga cafe, iba't ibang wika ang maririnig. Sa mga universidad, iba't ibang kulay ng balat ang nag-usap. Ang Pilipinas nangan sentro ng mundo, sabi ni Miguel. Ngayon, ang mundo ay nakatingin sa Pilipinas. Ang bansang bumangon mula sa hirap, naging isang economic powerhouse. Ang bansang may mataas na antas ng edukasyon at kulturang kinikilala sa buong mundo. At higit sa lahat, ang bansang may buhay na pusoeng pagtanggap at pagmamalasakit. Iyan ang Pilipinas. Sa labas ng bintana, kumikinang ang nga ilaw nga gabi. Ang nag-alap na enerhiya ng siyudad na ito ang humihila sa buong mundo. Napakaswerte ko. Nakilala ko si Miguel at ang kahangahangang bansang ito. Ngunit ngayon, alam na ngang lahat. Ang sentro ng hinaharap, ang lupain ng oportunidad, ang lugar kung saan natutupad ang nga pangarap. Iyan ang Pilipinas. Mahal kita, Pilipinas, bulong ko. Ito na ang aking bansa. Hanggang dito ang kwento ni Sophie, ang anak ng isang British aristocrat. Kumusta po? Ang pagbabago ng pananaw ng isang pamilyang puno ng prejudice matapos maranasan mismo ang Pilipinas. At ang katotohanan na ngayon,
ang nga kabataan mula sa buong mundo ay dumarating sa Pilipinas para sa mga oportunidad. Ang Pilipinas ngayon, na binuong pagsisikap ng ating nga ninuno, ay isa ng maunlad na bansa na hinahangaan at gustong tularan ng mundo. Ang kwento ng Pilipinas na may pamamalaki nating ipamana sa ating nga anak ay patuloy naming ibabahagi sa aming channel. Para sa manais ibahagi ang pamamalaki sa Pilipinas, paki-subscribe at I-like and aming channel. At kung mayroon kayong nais sabihin sa pamilyang ito, mag-iwan lang po ngang komento. Makita-kita po tayo sa susunod na kwentong magpapainit sa inyong nga puso. Maraming salamat po.